Isang pinagpalang araw mga kanayon. Ito nga, kasama natin ng Team Gok. Ito nga pala ang ating mga barkada. Mula pagkabata, kami na ang magkasama. Ito nga pala, kami magra-ride papunta ng Triple P campsite dito sa may North Sagaray. North Sagaray pala, sorry. Para dahil umuwi ang aming isang kaibigan galing abroad, si Paring Ay. Kaya kami, ito ngayon, magkakasama muli. Medyo kulang nga lang pala kami ng dalawa. Yung isa kasi nasa Europe pa, si Boss Ese. Tapos si Boss RP may shoot. Maraming ano yun sinushoot. Shoot na Joke lang, Boss RP. Meron siyang photoshoot ngayon dahil meron siyang event. Ganyan kayo sipag yung mga Team Gok. Ako lang yung tamad. Ako lang yung naiwanan sa lahat. Kaya ako yung laging dinadatnan nila tuwing uuwi sila dito sa Pilipinas. Kaya tara't samahan nyo kami dito sa aming paglalakbay patungo ng Triple P campsite dito sa North Sagaray, Bulacan. Dito nyo na makikita kung gaano kaganda yung karsadang tago dito sa Bulacan. Sabi nga nung iba lubakan, pero siguro dahil sa lupa rin na malalambot kasi yung lupa dito kaya tumutunay yung mga karsada. Sana mas mapaganda pa para lalong mas maraming pumunta sa mga pasyalan dito sa atin sa Bulacan dahil maraming tago na mga gandang puntahan dito sa Bulacan. Ang dami nating falls, ang dami nating mga paliguan na mga ilog na napakalilinaw ng tubig. Isa pala to sa pinakamaganda dito sa Bulacan, itong Triple P campsite. Kaso nga lang, talagang pagsubok ang pagdadaanan nyo sa mga karsada dahil ang daming lubak at maraming maputik na daan dahil hindi pa nga ito ganong nade-develop dahil sa mga tagong lugar na ngayon pa lang nade-discover dahil sa mga vlogger na napapanood natin araw-araw sa mga Facebook. Kaya dun nga pala natin natuklasan yung Triple P campsite dahil dun sa sumikat na video ng Triple P campsite ng isang vlogger na sinabi niya kung magkano lahat ng babayaran. Dito nga pala pag pumasok kayo, marami kayong madadaanan na checkpoint. Hindi checkpoint sa motor checkpoint dahil marami ditong kagaya nito. Private property kasi itong mga lupang dadaanan natin kaya may mga bayad. Ang bayad nga pala dito ay 20 pesos per head dito sa unang checkpoint. At mamaya doon sa mga susunod na checkpoint sasabihin ko sa inyo kung magkano ibabayad natin. Bal dito 40 kami dahil dalawa kami, puro kami may angkas bawat isa. Kaya magiging 40 bawat isang motor na may sakay na tao dahil kada katao ang bayad ay 20 pesos. Ay nga pala, sinisigil na tayo ni ate. Hindi kasi kayo agad makakadaan dito pag di kayo nagbayad dahil ito nga isang private property. Depende naman kung saan kayo pupunta. Kasi yung iba-iba ng daan yung mga paliguan dito. Depende sa pupuntahan nyo kung gaano kadami yung checkpoint na madadaanan yung ganito. Ito nga pala ay para sa tourism kaya magbigay din tayo, pero sana naman dahil sa sinisingil tayo ng mga ganito, tayong mga rider sa kami nagpupunta pang iba, sana mas mapaganda nila yung mga karsada, gamitin nila sa mabuti yung sinisingil nila. Sana bigyan nilang pansin yung mga karsada para lalong mas madaming magpunta dito sa Triple P campsite at sa mga iba pang lugar dito sa Bulacan. Sana i-upgrade nila yung mga karsada, lalong pagandahin at para mas madaling puntahan kasi sobrang hirap ng daan. Maputik, madulas, lalo siguro kung umuulan pa baka nagkakandadulas na kami dito. Tapos dun sa mga napapanood ko mga vlog dun sa YouTube at dito sa Facebook, yung iba talagang napakatindi ng mga lubak sa yung mga batong pagdadaanan nyo. Yung mga bato pa naman dito sa Bulacan kadalasan yung galing sa bundok mga marmol, yung mga ibang bato kaya napakatutulis. Sana walang masiraan dito sa ating mga kasama dahil medyo matarik at mataas itong mga ating dadaanan. Bago nga pala kami nagpunta dito nanood talaga kami sa mga vlog sa Facebook kung paano pumunta dito at kung ano yung mga pagdadaanan namin. Kagaya nitong mga putik-putik na malalalim. Ingat kayo dyan, saka huwag kayo masyadong magdidikit-dikit. Bigyan nyo ng distansya ang bawat isa dahil pag may isang sumemblang sa inyo at palusong yung karsada, baka kayo magtama-tama kayo pag nag-slide yung isa. Kaya dapat medyo may distansya. Saka ingat lang at galingan yung paninimbang dahil talagang sa video, ikala nyo maliliit yung bato pero malalaki yung bato dyan. Kaya ingatan nyo yung mga motor nyo, baka tumama sa makina. Mabasagan pa kayo, hindi pa kayo makauwi.
Dahil hindi kayo pwedeng hitakin ng kasamahan nyo dito dahil talagang napakahirap ng daan. Dahil ang lalaki ng bato, tapos talagang madulas, kailangan nyo magtimbang maayos. Kung nakikita nyo, talagang nagdadahan-dahan lang kami at yung karsada hindi ka pwedeng magmabilis. Pag pumreno ka ng bigla, siguradong tutumba ka. Dahil mag-i-slide lang yung gulong mo. Ang maganda siguro dito kung pupunta kayo, naka-dual sports tire kayo kasi talagang maganda dito yung mga pang-adventure Kasi yung gantong mga karsada sa mga adventure bike talaga bagay. Hindi sa mga kagaya natin ng mga naka-Mio, naka-Aerox, naka-Click. Kasi pang ano tayo, pang karsada talaga. Ito nga pala yung second checkpoint. Ang siningil sa amin dito ni ate ay 20 pesos pa rin bawat isa. Doon kasi sa mga vlog na napapanood namin, ang sinisingil sa kanila, kada checkpoint, 3.20 kada tao. Bali, 20, 20, 20. Tapos yung huli, yung sa parking. Ay, sa motor. Doon sa isa pang private property na dadaanan nyo. Motor naman yung sinisingil niya. Kada motor, 20. Kasi, talagang yung mga daan dito, may mga nagmamayari ng mga lupa. Kaya, makiraan lang po tayo at kausapin natin sila na maayos. Huwag tayong magmamatapang o kung ano man kasi talagang ito po ay kanilang pagmamayari. Hindi naman po tayo pumunta rito para makipag-away o ano man. Tayo po gusto natin mag-enjoy kaya lahat po ng tao madadaan natin ng mga lokal dito sa North Sagaray atin pong galangin at kausapin na maayos. Mabait naman po silang lahat. Gano'n lang po ba yung 20 pesos na maitulong natin sa ating turismo dito sa North Sagaray. Malay nyo, balang araw, i-upgrade nila yung karsada, pagandahin nila, at lalong mas masarap ng magpunta at pwede na kayo magbalik-balik dito kasama ang inyong mga pamilya, ang inyong mga tropa, ang inyong mga kasamahan sa trabaho, o inyong mga co-riders. Dahil talagang sa mga ganitong lugar, ito yung masarap yung adventure. Yung madadaanan nyo yung mapuno, magandang tanawin, madadaanan nyo. Ito nga pala, umusad na ulit kami. Kasama natin ang Team Gok. Yan nga pala ang ating mga tropa. Magkukumpare na kami ngayon dahil may mga anak-anak na. Kaya talagang mula noon hanggang ngayon kami ang magkakaibigan. Tuwing may uwi na isa namin sa mga tropa na nag-abroad talagang umaalis kami, nagra-rides or nagpupunta kami sa isang lugar para magkasama-sama. Kasi talagang namimiss ang bawat isa. Ngayon may mga asawa na din kami. Kaya ayan, butit magkakasundo rin yung mga asawa namin. Kaya pag may mga ganitong lakad talagang supportive naman silang lahat. Huwag lang sa inuman. Siguradong may totoyoin. Joke lang po. Mamaya makakita kayo ng mga naliligo, mga dato puti sa ilog. Joke lang. Pero talagang masarap yung ganito na magbabarkada kayo, pati yung mga asawa nyo ay magkakasundo. At talagang nagkakakwento-kwentuhan sila. Kaya masarap din yung nagbabanding-banding kayo para ang bawat isa ay nakukuha nyo yung loob ng bawat isa. Kasi kung kagaya ng iba na tropa nyo o kumari pa nyo o kung ano pa man, tapos hindi naman sila nagkakakwentuhan, nagkakaselosan o nagkakaanuhan pa, mas masarap yung ganito. Yung nagkakaisa yung mga asawa nyo at maging magkakaibigan sila. Kasi mahirap sa isang tropa o sa isang barkada yung meron nagkakaselosan, meron yung ayaw payagan pagpupunta sa isang bahay. Siyempre, mas maganda yung komportable sila sa bawat isa. Yan ang payo sa inyo mga maraming barkada dyan. Isama nyo sa ride yung mga asawa nyo para magka-banding-banding naman sila at magkakwentuhan sila. Kasi minsan yan yung kailangan ng mga babae. Tayo nga, di ba sabi nila, lagi tayong mali yung mga lalaki. Sila yung laging tama. Kaya hayaan na natin sila maging tama. Kaysa tamaan tayo sa ulo, magkakabukol pa tayo. Kaya tara na, simulan ulit natin ating pag-usad dito sa papunta sa Triple P campsite. Ay nga pala si Parenteng, ang sumisibak ng NMAX. Mio yan, Mio Sporty. Sinisibak si Parentambin. Paano hindi makabira si Parentambin. Meron siyang tigakurot sa likod. Hindi siya pwede magmotolin. Pero siguro pag yung gantong rough road, may maunahan niya na si Parenteng. Yan nga pala, bumaba na yung aming mga asawa at naglakad na dahil talagang ang hirap nung daan. Sasakit yung puwet ni dyan, kakakaldag kasi ang lalaki talaga ng bato. Andito na nga pala tayo sa isa pang checkpoint. Ayan si ate, nakongolekta na.
20 pesos kada motor naman dito mga kanayon. Ano na po yung sunod dito yung... Hindi na per tao. Kada motor na lang. Kaya ang binayaran namin dito ay 20-20 na lang bawat motor. Ang nababayaran natin lahat ay 60 pesos. Ay hindi pala, 100 pesos na. Dalawang 40 saka itong 20 pesos. Ayan na to, triple P na doon. Pali 100 na yung ating nagagastos dito sa pagpasok pa lang dito sa may Triple P campsite. Kaya kung kayo pupunta rito, huwag kayong magugulat na may mga ganitong babayaran kasi talagang kahit saan naman kayo magpunta na pasyalan at ito ay may mga dadaan ng private property, talagang mayroon kayong Sunod na to. babayaran para sa inyo pagdaan kasi mahirap naman kung hindi kayo matuloy sa inyong lakad sa haba ng inyong binyahe. Kung may pag-away kayo sa may-ari ng lupa, hindi talaga kayo makakadaan. Yan naman ay isang tulong ng mga turismo. Baga tayo mga turista dito, kahit na tayo pare-parehong taga Bulacan, talagang dayo tayo dito sa lugar na to. Kaya sundin natin kung ano man yung batas nila na pinapairal dito sa Norsagaray. Kung saan man kayo mapuntang Ano ba tayo? mga pasyalan, talagang ganun. Mamaya konti na lang naman, malapit na tayo dun sa Triple P campsite. Mamaya makikita nyo na kung gaano kaganda ang Triple P campsite. Ito yung matagal na naming pinapanood sa Facebook at lagi namin nakikita dahil lagi nagtitrending ang mga video ng mga nagpupunta rito. Ito naman video natin, kahit di mag-trending ay alam problema dahil ito ay isang banding ng Bakit lang? magbabarkada, magkukumpare, magkukumamare. Kaya ito ay isang remembrance na balang araw ay babalik-balik sa ating Facebook. Makikita natin, mapapanood. Hindi. Taktuan lang. Yan nga pala si parang Ayo, nakaputing Honda Click. Siya nga pala yung umuwi galing Saudi. Tutulak ko na lang. Sa tuwing uwi si parang Ay, talagang nagyaya siya na mag-rides o umalis kami o uminom sa bar o kung saan man. Ngayon hindi na kami nagbabar dahil kami mga good boy. Hindi na kami minom. Gusto na yung mga rides na lang. Madalang na yung inom. Ito nga pala sa gawing kanan ay kung inyo makikita talagang makikita niyo ng puro green at nasa bundok tayo. Para tayo nasa New Zealand. New Zealand na lubak-lubak yung daanan. Sana balang araw makita natin to, talagang maganda yung daan, yung talagang komportable na. At kahit ano dala yung sasakyan makakaahon. Nakakatakot din kasi pag umulan, baka mamaya hindi kayo makausa dito dahil dudulas yung mga bato lalo. Yung mga gulong natin na hindi angkop dito sa rough road na daan. Ito yung pang simentado yung mga gulong natin. Hindi kasi natin napaghandaan at hindi naman tayo talaga ganong nagpupunta sa mga gantong karsada na dinadaanan dahil yung ating mga motor ay pang daily pero mas madalas ay pang rides. Patay na may makina. Lalo na pag may mga nag-ayong iba-iba pang tropa, marami tayong nasasamahan ng mga rides. Iba-ibang riders na mga mahilig talagang pumasyal, minsan tayo nasasama. Balang araw siguro naman makakabili tayo ng bagong gulong na para sa mga ganto at pwede rin sa simento. Baka naman Shipa Philippines ay papansin tayo ay mabigyan pa tayo ng gulong. Lasadik, yung mga boss mo dyan sa Shipa, baka naman wala na tayong pambili ng gulong. Alam mo naman na tayo isang tricycle driver lamang, sana'y mabigyan niya tayo. Lasadik, shout out nga pala sa'yo. Baka naman Shipa Philippines, isang gulong para sa isang tricycle driver para dito sa ating Aerox 155. Ay nga pala, nakakita na ba kayo ng mga naglalakad na toyo? Joke lang po. Hindi po sila yon. Mabait po yan, mga hindi may initin yung ulo. Madalang po magalit yung mga yan, lalo pagka kami lang yung magkakasama. Talagang sinusuportahan nila ang kanilang mga asawa pagka kami ang magkikita-kita. Kasama namin sila lagi sa mga lakad namin. Minsan yung iba wala dahil may trabaho. Buti ngayon nakapag-day off at nakapagpaalam sa mga boss nila. Kaya medyo nakompleto kami dahil dalawa nga yung kulang. Mas masarap sana sa susunod kompleto na talaga yung mga tropa. At magkasabay-sabay sila ng uwi dito sa Pilipinas. Talagang dito kasi natira ako sa Hagunoy. Ako na lang halos yung andito sa kasi parang Reggie sa barangay namin sa San Sebastian kasi sila lahat ay may mga bahay na sa mga subdivision.
Alam mo naman, pag nakakaangat-angat na sa buhay, syempre, una mong pupundar, bahay. Lalo pag may asawa ka na, saka anak. Kaya talagang proud kami sa mga aming kumpare na talagang umaangat sila sa buhay at lahat ng pangarap nila inaabot na nila. Kasama naman tayo sa kung ano man tagumpay na nararating ng ating mga kumpare, kasama nila tayo dyan sa mga pangarap nila. Hindi naman nila tayo nakakalimutan. Lagi nila tayong binabalik-balikan dito sa Hagunoy at lagi pa rin kami nagkikita-kita basta nandito sila. Ito na nga pala tayo sa loob ng Triple P campsite. May ipapakita namin sa inyo kung gaano kaganda. Yun nga palang kabila ay iba na daw yung may-ari ng resort na yun. Dito tayo sa may Triple P campsite kasi ito yung nagtitrending lagi at maganda yung view dun sa may baba. Yan nga pala yung mga cottage nila, 250 yan. Mamaya Ito mga agat. titignan natin kung magkano yung mga tent kasi mas masarap pag ganito yung parang nagka-camping lang kayo. Yung naka-tent. Kasi mas masarap dun sa may tabing ilog kaysa rito sa may taas kasi puro cottage at motor makikita mo dito. Doon nga para sa baba ang makikita natin ay yung ilog na napakalinis Para mahila mo. at may mga puno at maraming mga nakatent. Nakita namin ang daming dumating na nauna sa amin ng mga nakamotor. Talagang pinupuntahan yung lugar na to kahit na napakahirap yung karsada. Ito nga pala yung Triple P campsite, yung lagi nyo nakikita sa mga TikTok at Facebook, sa mga Reels. Ayun nga pala si parang Reggie, yung nauna si Maring Ann, asawa ni paring Ay. Maghuhugas na nga pala sila ng mga lulutuin. Kanya-kanya kami ng destino dito sa campsite na to. May nagboboneless ng bangus. Kami naman nagbibideo-video muna. Mamay tutulong tayo mag-ihaw-ihaw dun sa may baba. Ayun nga pala yung tent nakuha namin. Nakalimutan ko kung magkano yun. Hindi ko na itanong sa tropa kung magkano yung kuha namin dun sa tent. Tapos mga lamesa. Lahat nga pala dito kung kailangan nyo ng gamit, may bayad nga lang lahat. Kompleto naman sila kahit ano kailangan nyo. Kaso talagang lahat may bayad ng inyong hihingin sa kanila. Pero ang mabait na mga staff dito saka ng mga bantay, mga lifeguard, mabait. Lagi kami inaasikaso. Ito nga pala, inaasikaso namin yung mga pagkain na aming lulutuin. Mamaya-maya mag-iihaw na tayo. Ayun yung bangos, nakasalang na pala. Ayun yung tent. Maraming nga pala nagte-tent dito, lalo daw pagka yung mahal na araw, punong-puno to ng tent. Kasi daw talagang napakasarap nga naman dito mag-relax. Tignan nyo naman yung kanilang ilog. Ang linis. Tapos puro green yung matatanaw nyo. Ang dami din dito ng tao ngayon. Kahit na maulan. Hindi namin alam kung may bagyo kasi paniulan. Pala. Kala nga namin di na kami matutuloy dahil kanina bago kami umalis umulan pa. Kaya buti gumanda yung panahon, nakisama naman. Ayun nakita nyo sa likod namin ang daing tent. Ayun nga pala yung ating mga food. Inaayos na at niluluto na. Ayun si parang ay nakaputi. Si parang Tox yung nakitim. Yung nakasando si parang Jermin. Itong nakaputing sando si parang Tambin ang may dala ng talaba na napakasarap. Tignan nyo naman yung talaba niya parang imported. Ang puti. Hindi kagaya nung nabibilad sa Hagunoy na puro puro maputik pa siya kasi talagang bagong hango. Ayun yung aming mga asawa. Nag-aaboy ng langaw. Ayun nga pala yung pagkain, medyo nakaayos na. Magbubudel fight nga pala tayo dito sa Triple P campsite para maiba naman, saka mas masarap yung kainan, salo-salo. Kamay-kamay lang. Ayun nga pala yung mga ibang turista rito na naliligo. Kailangan nga pala pag naligo kayo, naka-life jacket kayo. Dahil kayo yung masisigawan ng mga lifeguard dito. Bawal kasi maligo na hindi naka-life jacket. Ayun nga pala si Kuya, isang lokal dito. Nagbababa sila ng kawayan galing dun sa itaas. Diyan nila dinadaan sa ilog yung mga kawayan. Tapos bibilin lang natin dito sa Kapatagan ng magkano lang, pero ang pinagdadaanan pala ng mga buho at kawayan na yan sa ilog pa kinukuha at sa bundok. Ayun nga pala, meron tayo ditong fried chicken, ang Jollibee, at yung mga may itim sa gitna, yung bangos kasi binalot sa dahon ng saging, medyo nasunog. At maya maya kakain na tayo. Hintay lang natin maluto yung talaba kasi huli na namin niluto yung talaba kasi masyado siyang liliit pagka yung maaga mong inihaw kagad. Tapos hindi mo kagad kakainin. Masarap yung pagkayaring ihawin diretso kain na para hindi siya ganun lumiit. Ayun si Parent Tox, di ko alam kung ano yung tinitinda niya.
Kanina pa siya nagpapaspas doon. Ay nga pala si mga tropa natin, oh. Supportive sa kanilang mga asawa, oh. Ayun, oh, nakita niyo ba yung mga nakalutang na yan? Oh, ayan. Yan yung mga asawa namin. Sila yung nagpi-picture dyan. Mga supportive, eh. Kami hindi naliligo. Ayun, oh. Parang dato puti na naglulutangan sa tubig. Okay, salamin, malaglag. Joke lang. Napapalo tayo nito. Ayan, napakaganda. Sa konti pa lang naliligo kasi yung iba kararating lang din. Pero mentras humahapon dito, gumagabi. Dumarating na sakyan kasi mas masarap daw dito ang mag-camping talaga sa gabi. Kaya makakain na rin tayo. Video lang muna tayo dito para marami tayong ma-upload. Pag-uwi natin, syempre, my day. Ayan nga pala yung tent. Meron nga pala sila dito mga floating cottage. Saka yung parang balsa na pwede nyo gamitin. Kung gusto nyo maglibot-libot dito, paikot-ikot, pwede nyo gamitin ng libre. Wala naman pong bayad. Yan nga pala yung mga katabi namin, no? Ang dami nila, di ba? Hindi pa lang talaga nagsisiligo lahat. Ayan na po. At sinimulan na natin ng kumain. Masarap talaga yung sabay-sabay kumakain. Tignan nyo naman kung gaano kasaya, gaano kasarap ang aming pagkain ngayong araw. Thank you sa panonood. Goodbye.